Hello guys, so umorder ulit ako ng Anta, yung Anta Tribe 1. Mayroon na ako nito, no? Kaso masikip. Dapat pala pagka umorder ka ng Anta, magsa-size up ka. Hindi ko lang alam kung 0.5 ba o kailangan one size up yung idagdag mo. So tingnan natin. Ang size kasi ng paa ko size 10, no? Tapos ang sikip niya, unwearable siya kasi parang susugat yung paa mo. Sobrang sikip ng size 10 sa akin. Pero lahat kasi ng sapatos ko size 10 lang. Kaya, syempre, na size 10 lang din yung una kong kinuha. So, same version lang kinuha ko. Kulay black ulit. So, this time, size 11 na siya. So, hopefully, tama na ang sukat. So, may ganito na ako, no? Gantong-ganto rin yung last na in-order ko. Bali, from size 10, ginawa ko lang size 11. Maganda kasi ano? Naganda naman talaga ako sa kanya, kaya lang sobrang sikip sa akin. Kasya naman siya pa ako, kaya lang pagka naglakad ka ng matagal, sobrang sakit. Kaya, Kasi masikip nga. kasi masikip siya. So, Ito, try mo kung kasya na sa'yo. so, ito yung pangalawang order ko nito. Wow! Ganda. Wow, mukhang kasya na sa akin to this time. So, may ganito kasi ako, size, ano siya, no? Ganda, no? Size 10 kasi yung huli kong bilhin. Ito mukhang kasya na, lumaki na siya, no? Size 11. So, tignan natin. Last time kasi nung sinuot ko yung size 10, Try mo, anak. aba, Suot mo na. dalawang beses ko lang siya nagamit. Kasi na, hindi ko. Pero maganda. Kasya siya, kaya lang masakit siya pagka nilakad mo. Basket. So, normal size ko is size 10, no? So, ang paa ko ay, kita nyo, medyo mataba, malapad. So, Suot mo na. ang pinaka-problema ko lang kasi dito sa Anta, bukod sa size, yung sintas niya, kapag ka tinali mo siya, lagi siyang natatanggal. Dumudulas siya. Kailangan labhan muna. Kaya ang ginagawa ko, guys, tinatali ko siya sa binti. Sa binti ko siya tinatali, no, sa likod ng binti ko. Pwede rin labhan muna. Kasi once na inano mo siya, pag naglakad ka, mga konting lakad lang, 10 hakbang, 20 hakbang, tatanggal na yung sintas, kahit anong buhol mo. Pagka naman dinalawang buhol mo, pangit na tignan kasi. Kaya, tignan muna natin. Mag-suot ka kaya ng medyas. Meron ba dyan? Yan. Medyas. So, tingin ko kasya ko na to. Kasi nung size 10, size 10 na yung isa kong size 10, hindi kasya eh. Tingnan natin yung size 10 ko. May size 10 ako eh. So, anto ulit yung in-order ko kasi nga, talagang pinag-isipan ko yung pagbili nito nung umpisa pa lang eh. Talagang nagustuhan ko naman siya. Kaya lang, hindi ko naman in-expect na maliit pala yung sizing nila. So, ito yung isa kong Anta, no? Size 10. No? Ito yung size 10 ko. So, kung titingnan nyo, malinis pa siya, no? Dalawang beses ko lang ito ginamit sa mga chess tournament ko lang. So, konting ano lang to, konting punas lang. Talagang brand new pa yung dating. Dalawang beses ko lang ito ginamit eh. Kaso nga, size 10 kasi siya. Kaya, so, ayun yung size 10. So, ayun lang talaga ang mahirap pagka bumili ka ng online. Hindi mo alam kung kasya mo o hindi yung darating. Meron naman akong size 10 na binili. Maluwag naman sa akin. Yung Nike ko ng isa. So, try natin tong size 11. May medyas lang ako. Teka lang may suit lang medyas. Pero tingin ko kasya ko na to guys. Teka lang, susuot lang medyas. So, dalawa na yung pair ko na ganyan, no? Parehas na parehas.
Wait lang guys ha, mag-shoot lang ako. Ang size 10 kasi sa akin, no? Kaso ano siya, saktong-sakto, dikit na siya. Ang loob niya kasi is narrow, no? Yung loob ng anta. Pag sinuot mo yung paa mo dyan, masikip yung loob niya. Parang, hindi ko alam kung dahil ba sa foam o naka-lowered masyado yung sa loob niya. Kasi yung size 10 sa akin, napangalis ko nga siya 2 beses. Kaso nung last time pauwi na ako, sakit na pa ako, parang papaltos na yung sa may talampakan ko. Kaya, naisipan ko bumili akong size 11. Kasi gusto ko talaga yung design na to. Gusto ko, bago ko naman bilhin yung size 10 ko, talagang namili muna ako ng mga sapatos. Think ko bagay ito sa ano. Meron kasi akong gray na pants. Tingin ko bagay ito. Yung sa isa ginawa ko, niluwagan ko yung sintas. Ito mukhang masikip na naman yung sintas niya. Need pa natin tong baklasin siguro. So, ang sikip niya, no? Hindi ko siya masuot. Ibig sabihin na ito, yung sintas niya, masyadong sagad. Teka lang. Hindi ko siya masuot, so kailangan ko siyang luwagan. Ganito rin naman ginawa ko sa isa, niluwagan ko rin siya. Oh, sige na, isuot mo na ako ng hahawak niyan. Hindi ko nga masuot, masikip. Ba't masigip pa? Hindi, yung sintas nakasagad. Nakasagad tong ganto. Wala. Yan si mama, niya. Niluluwagan niya. Yung isa ganyan din, masikip din yung pagkakasintas. Pero pwede naman natin luwagan yan, no? Optional naman yan. Pero siguro kung narrow yung paa mo, payat ka, kaya mo nang isuot ng on the spot yan. Pero ako, may pagkamataba kasi yung may pagka-chubby ako, mataba yung paa ko. Ayan, niluwagan na yung sintas. Teka lang. Kasya na? Okay na? Ang hirap niyang ipasok, no? Mahirap Siguro dahil hawak ko kasi yung cellphone ko. Kaya siguro nahirapan ako. Masikip pa yung loob niya, no? So, ibig sabihin kailangan pang luwagan. Dikit na dikit yung yung dikit na yung saya. Sintas kasi masyadong may Ibabaw ng toe mo. Dikit na dikit pa siya. So, dapat medyo niluwagan nila. kailangan pang luwagan. Niluwagan na pero kailangan pa rin luwagan. Pero tingin ko yung haba na size 11, okay na to. Di na to masakit kagaya ng size 10. Sakit ng size 10 eh. Pero natiis ko yun guys. Naka-2 suit din ako. 2 lakad kong ginamit yun. Ito yung size 10 ko eh. Dito. Gusto ko naman talaga yung design niya. Kaya ang order ako ng 2 beses. Design. Magkaibang size lang. Size 10 from size. Maganda rin isuot niya. Size 10 to size 11. Maganda naman siyang isuot talaga. Saka nakita ko quality naman yung shoes. So nakuha ko to nung 12 sale nila ng Magkano lang? Tuto ko lang siya nakuha. Dating 5,000 to eh. Magkano? 5,000. Ayun, okay na siya no nung luwagan ko pa ng konti. So ganun lang yung gagawin natin, luluwagan nyo lang siya. Oh. Niluwagan ko na to. So size 11 na to, buti hindi pala ako nag 10.5. Iniisip ko nga mag 10. Talagang maliit kasi yung size niya. Maliit yung size niya. Kaya size 10, 11 ka talaga. Kasi lahat ng sapatos ko, lalo na sa Vans, size 10, sa size 10 ko sa Vans, na pa yun eh. Maganda na yung fitting ng paa ko doon, kahit maglakad akong 2 oras, okay na okay. Ito, short mo nga ito anak. Nang walang pahinga sa Vans na size 10. Pero ito, size 10 na ito, 3 minuto pa lang naglalakad, sakit-sakit ng paa ko. Ito, size 11 na siya guys. So, okay na to. Nag-medyas ka pa? Ang isa? Isunod mo na isang medyas. So, kakatin natin to. Oh. Okay na? Yung isa? Ayan, maganda na nga.
Tama na, yung ano, yung suka. Pero kung size 11 yung in-order ko, nung umpisa pa lang, di ko na kailangan bumili ng bago. Pero di naman natin alam, first time ko lang din kasi magkaanta. So ito, pangalawang beses ko na magkaanta. So masikip pa rin, Ano kailangan yung ano? luwagan. Mabangga yung cellphone, no? Kailangan pa siyang luwagan. So yung pagkakasintas siguro from the ano, masyado siyang sagad, no? Masyado siyang sagad. From ano, from anti-store. So, niluwagan ko pa ulit. So, payo ko lang guys, kung size 9 kayo, gawin yung size 10 yung order niyo. Kung size 10 kayo, size 11. Basta mag one size up kayo. Kasi Mag-allowance talagang ng 1 inch. ang loob niya masikip, no? Allowance ng 1 inch lagi pag bibili. So, eto kasya na sa akin yung 11. Ilakad mo nga. Pero masikip pa rin siya sa ano, dapat niya luluwagan pa yung sintas. Ramdam mo na nakakapit siya, no? Asan yung medyas? Walang pre? Ito yung luma. Oh, size 10 niya. Ito yung luma. Ito yung bago. Parang bago rin yung guys, dalawang beses ko lang ginamit yun eh. Yung size 10, ito size 11. Oo nga, no? Bago pa siya. Wala naman damage siya, 98% good condition. Ang size 10 ko. Kasya kaya ito kay Sir Michael. So, tingnan natin. So, size 11 to guys. Normally, tinatali, yung isa yung size 10, tinatali ko siya ng paganto. Dito ko siya tinatali sa likod ng ano ko. Likod ng binti. Kasi nga, mga 20 steps pa lang, natatanggal na yung sintas. Kahit anong, di kaya ng ibang sintas. Ewan ko, parang madulas yung sintas niya eh. Hindi ko alam kung doon lang sa size 10 yun o lahat ng... Pero ito hindi naman masyado Parang madali. di nga siya ganun kadulas. So, size 11 na to. Ay, maganda. Tama lang. Ramdam ko yung pinagkaiba. Ay, oo. Ano nga siya? Maliit. So, ayun yung kumpara natin yung size 10 size 11 ng Anta. Ayun na, oh. So, mukha lang siyang malaki guys, pero pag sinuot mo sa loob, talagang ano, ramdam mo nga makapit pa siya. Yung loob niya parang may pagkamasikip pa sa size 11. Ibig sabihin, kailangan ko pa siguro adjust ng konti yung sintas. Kasi ramdam mo nakagano siya o nakakapit, nakahold sa yung sapatos. Pero hindi siya kagaya ng isa na dikit talaga yun. Pero nasuot ko yun guys ha, na nailakad ko. Pwede na yan, 11. Oo, 11. One size up ka siguro pagka siguro Chinese brand. Mga Anta, mga Puma, siguro kailangan one size up. So, tingnan nyo laki ng difference ng ano, difference ng size 10 to size 11, no? Singhot naman ang singhot. So, ganyan siya, no? So, ito yung size 10 ko, pero pares lang naman ang design yan, guys. So, ganyan siya sa ano. Okay na yan. Okay na yan. Okay na to, hindi na makamaltos yung pa ako dito. Okay na, yung 11. Oh, okay na okay siya guys, parang nalakad ko. Okay na, wala nang sakit. Pero ramdam ko na ano, makapit yung loob niya, ramdam ko na nakahold pa yung sa ano niya. Yung sintas lang, sa sintas lang. Oo. Buka mo pa ng konti yung sintas. Tingin ko sa sintas to, sa... Ay no, tingnan nyo. Guys, yung ano niya, konting ano mo lang, tanggal agad siya. Kaya pagka naglakad ako, tanggal din agad to eh. Talagang wala siyang kapit, no? Talagang
Ayun lang problema ko sa kanya, sintas. Kaya ang ginawa kong solusyon dyan, tinatali kong ganyan. Tatali Ano mo na lang siya, ganyan, tawag dito, or- polyester yata. Ay, kung cotton ang ginawa nila, hindi ganun. Guys, no, size 11. Tingnan nyo guys, no, parang ang laki-laki niya tignan, no, sa size 11. Parang pakaramdam ko, malaki yung sapatos ko. Pero, hindi kagaya nung size 10 nila, talagang sakto siya, maganda tignan. Kaya lang ang fitting niya sa loob ang masakit. Pero itong size 11, parang ang laki ng difference nila. Parang mas higante siya masyado. No, parang higante na siya, oh, sa size 11. So, tingnan nyo yung difference ng size 10 to size 11, guys, no? Ito. Mukha lang siyang, mukha lang pagkalaki-laki niya, pero mukha lang pagkalaki-laki nung size 11, pero yung loob niya, mas, hindi naman ganun kasikip, pero ramdam mo talaga na parang nakaganon siya o nakahold yung sapatos. Siguro need ko pang i-adjust yung sintas. Pero kung titignan nyo yung pagkakaano niya, yung tela niya, parang na siya, masyadong malaki na siya. Tingnan nyo yung pagka i-compare mo yung difference, no? Parang mas maganda tignan yung design ng size 10, yung laki niya, yung lapad niya, yung tangkad niya, no? Parang parang tinamo nyo to, ganito, tapos dito. Parang eto, ganito, tapos dito. So, sukatin ulit natin, no? Ayun, no? Talagang, mas siya, mas pinalaking niya. Siguro pero one size up lang ako, pero ang laki nung, parang pakiramdam mo, yung suot mong sapatos, parang parang bangka, ganun, no? Di ba? Malaki siya tignan. Pero kung sa loob niyan, masikip pa rin. Kumbaga parang, sa sintas lang naman to guys. Kung luluwagan ko to siguro, mas magiging okay. Kaya kung talagang mag-add kayo ng size. Kasi tong size 11 na to, ramdam ko pa yung loob eh. Ramdam ko pa yung sapatos. Ay, talagang nakakapit siya. Pero parang mas cute yung size 10, parang mas okay yung eto kasi parang pinalaki na talaga siya, pinalaki yung tela, pinalaki yung pinalaki yung design niya, pero yung loob niya masikip pa rin. So, tingnan natin. Ayun, parang nung niluwagan ko pa yung sintas, parang mas naging okay na siya. Mas komportable na. Ang sakit lang talaga na itong anta na to, itong Tribe 1, yung sintas lang talaga niya. Talagang lang, talagang konting galaw mo lang. Konting lakad mo lang, hubad agad to. Kaya ang ginagawa ko talaga dito, ang tali na ito sa likod. So, ganyan guys, no? Tinatali ko siya sa likod. Kasi nga, pag yung normal mong tali, natatanggal talaga siya. So, kahit size 11 to, ramdam ko pa rin yung sapatos, no? Yung dito niya kasi, yung sa pinakabilog niya, narrow na narrow. Kasi yung ganito niya, oh, yung pagkakagawa ng dila niya, no? Yung tang niya, talagang siya, pabilog. Pabilog, kaya parang wala siyang space, diba? Iba parang pag ganun. Ito talagang pa-close, naka-close siyang ganun sa paa mo. Kaya ramdam mo yung kapit ng sapatos. Kung payat ka siguro, tapos kung payat ka, siguro basta okay, mga 10.5 ganun. Kung size 10 ka, 10.5, payat yung paa mo. Pero kung mas safety na talaga tong mag one size up ka, kasi masigip yung sizing ng anta.
So, ayun siya na guys. Ganyan siya sa paa. So, dalawa na yung ganyan ko, no? Isang size 10, isang size 11. Ang laki nung ano nila, difference ng sizes. One size up lang, pero yung nilaki nung design niya. O parang sobrang ramdam mo talagang malaki yung sapatos mo. Pero sa totoo lang, maliit lang yung loob niyan. So, ayun lang guys. Tandaan nyo, pag bibili kayo ng Anta, one size up kayo for sure. Mahirap. Yung ano, konting luwag lang naman yung ano niya, ilalaki niya. Mahirap magsuot ng sakto, tapos sakto yung order mo, masakit sa pa, di mo rin magamit. Unlike pagka may ano ka, ang normal lang talaga, pagka maganda yung sa mga normal US brand, mga 0.5 lang, magpasobra ka in case lang, di ba? Kaya pagka ganitong Chinese brand, suggest ko one size up nyo na. Para no regrets kayo. Tingnan nyo, namili ako ng size 10, tapos bumili ulit ng size 11, doble-doble yung gastos, di ba? Imbis mapatipid. So, ayun no, size 11, size 10. So, ang laki ng difference niya, no? One size up lang yan, no? Pero, kita mo, parang bangka na yung sapatos. Yung size 10 kasi talagang nagandahan ako sa kanya. Kaya lang, masakit lang sa paa. Kaya, hindi ko naman alam na yung size 11, sobrang laki na. Pero siguro, pagka nagpants ako, matatakpan naman yung dito. Kaya mas siguro, okay na. Nagustuhan ko kasi talaga tong size 10. Gusto ko yung ano niya, ganda nung sakto lang yung ano niya, yung tangkad niya, yung ano haba. Kaso di ko in-expect na ganun kasikip yung loob. Dalawang beses ko lang nasuot to, guys. So, ayun lang, one size up pag Anta yung order niyo. So ayun yung ganyan yung likod niya, no? So parehas lang naman yan. So ito yung size 10, no? Okay yung quality niya, guys. Sa totoo lang, yung quality okay. Maganda yung pagkakatahi niya. Maganda rin yung sole niya. May spike din to. Ito siya, nagkikris siya, no? Kung nagkikris, tingnan nyo. Kung mapapansin nyo, may mga ano na siya, may guhit. May ano na siya, guhit na gadon, no? So, normal yun kasi ginagamit natin ng sapatos, no? Kaya lang, nung una kasi parang nagulat lang ako na nalulukot yung dito. Pero kung di naman big deal sa inyo, okay lang. Kasi akin di naman siya big deal kasi color black to eh. Saka syempre, yung sapatos mo, pagka ginamit mo, umupo ka, may pinulot ka. Diba? Talagang parang mabeben mo siyang ganun eh. Mabeben mo siya kaya nagkikris, no? Pero di naman masyadong halata kasi color black nga. So kung di naman big deal sa inyo, akin di naman big deal kaya bumili pa ako ng isa pa. So go na kayo, no? So murang-mura ko to nabili, no? Ito nabili ko to 3,300. May voucher. Pero nung nag 12 nabili ko siya ng 2,200. Kaya 1,000. Kaya malaki din yung natipid ko 1,100 since kaya lang namali nga ako ng size from size 10, nag-size 11 ako. Dalawang beses ang umorder kaya so wag na kayong gumaya sa akin, lesson learned na yon sa Anta na maliit yung sizing nila. So sineshare ko lang tong story ko para di na kayo mapa doble-doble yung gastos. So ayun lang guys, maganda siya guys sa totoo lang, no? Hindi naman ang order ng pangalawang beses na itong napangitan ako eh, kaya lang ang drawbacks lang talaga niya is madulas ang sintas, masikip yung loob niya, kaya talagang one size up kayo dito. Saka, ayun, talagang madulas yung sintas niya guys. Pag naglalakad kayo, tanggal agad dyan. Kaya kagaya niyan, dito ko siya tinatali. Tapos suot na lang kayo ng pants. Saka yun nga, itong nagkikris siya, no? Hindi ko na-expect kasi ito eh. Itong may crease dito. Ano, paano nakikita niya ba? Ayan, no? Yung may guhit siya. Dalawang beses ko palang sinuot yan, no? Namit ko lang sa chess tournament, hindi naman siya pantakbuhan. Pinangakyat ko lang hagdan, ganun, may pinulot lang. Nagkikris siya. Pero overall, ako satisfied naman ako sa quality ng shoes. Talagang namali lang ako ng size. So, thumbs up pa rin to sa akin, no? Kung out of 10, siguro bibigyan ko pa rin siya ng 9. Kahit na meron siyang crease issue, tingin ko normal naman yung crease.
Yung sintas talaga yung issue dyan kasi madulas. Kasi kada lakad mo natatanggal. Saka yung size nga niya. Once na mamali ka ng size, almost unwearable na siya. Kapag nilakad mo, talagang susugat o sobrang sakit na paa mo, parang talagang mamaltos, talampakan mo, mga dulo ng daliri mo, talagang pag namali ka size. Kaya one size up pagka Anta shoes. Pero overall, quality to, no? Kyrie Irving shoes to. So, ako nagustuhan ko talaga siya. Di man order ng pangalawang beses. Na the same, the same ng design. Tingnan nyo naman, no? Size 10, size 11. Kundi ako talagang nagandahan. So, di naman big issue sa akin yung crease. Tingnan nyo to, may konti na siyang crease. So, kasusuot ko pa lang to, guys. Parang 10 minuto ko pa lang itong suot, oh. Nagkikrease na siya dito, no? Pero sabi ko nga, dahil black naman yan, okay lang sa akin yan. Saka di naman maiwasan yan, no? Kasi ginagamit mo sa sapatos, katunayan na ginagamit mo siya, talagang may crease siya. So, ang sintas, kung di big deal sa inyo, kaya nyong okay lang sa inyo itong ganyan, itatali mo sa paa mo. So, goods na yan. So, yun lang guys. Bye-bye. Thumbs up pa rin ako sa Anta Tribe 1. Ayun lang, bye-bye.